Sinabi ng Moscow's top diplomat na natakot si President Volodymyr Zelensky sa pag-atake ng Russia sa Ukraine gamit ang mga hypersonic intermediate-range Oreshnik missiles. Sinabi ng Russia's foreign minister na sinisikap ni US President Joe Biden na sirain ang constructive peace plan ni dating Pangulong Donald Trump sa Ukraine. Ayon kay Lavrov, sinisikap ni Biden sa pamamagitan ng pagpayag sa Ukraine na gumamit ng mga Atacms missile laban sa Russia na mag-iwan ng negative legacy para sa susunod na administrasyon. Karaniwan na umano ang ganitong behavior sa mga Democrats, sabi ni Lavrov sa isang press conference matapos ang isang joint meeting of the Russian and Belarusian Foreign Ministers Boards. Sinabi ni Lavrov na ginawa rin ni former US President Barack Obama ang parehong trick noong December 2016 nang i-expelled niya ang dose-dosenang mga diplomat ng Russia. Sinabi ng US na binigyan nito ang Kyiv ng permisyon na mag-fire ng mga long-range weapons sa Russia bilang response sa paglalagay ng mga North Korean troops ng Kremlin sa digmaan. Sinabi ng Moscow na nag-fire ito ng bagong missile sa Ukraine matapos mag-fire ang Kyiv ng mga unang Atacms at Storm Shadow missiles sa loob ng Russia sa halos 3 taong digmaan. Nagbanta si Trump na babawasan ang tulong militar sa Ukraine at nangakong wakasan ang digmaan sa loob ng 24 hours without explaining how. Sinabi ng Deputy PM ng Serbia na si Alexander Vulin na ang deliberate move ni Biden ay naglalayong pigilan si Trump na lutasin ang hidwaan sa Ukraine. Ang papalabas na administrasyon ay gumawa marahil ng most significant decision in the last 100 years na inilalagay tayo sa bingit ng nuclear war. Ang desisyong ito ay ginawa systematically and deliberately dahil sa sandaling lumala ang conflict ay hindi na ito mababawi. Nais nilang pigilan ang ipinangako ni Trump to end the war in Ukraine. Ang tanong kung kailan nagsimula ang World War III ay hindi na relevant kung ito ay mag-escalate into a nuclear conflict, sabi ni Vulin. Earlier, nanawagan ng Prime Ministers of Hungary and Poland na bigyang pansin ang warning ni President Putin tungkol sa digmaan sa Ukraine na maaaring maging isang global conflict. Sinabi ni Viktor Orban na ang hakbang ni Putin sa Russia's nuclear doctrine at ang kanyang threat to strike Ukraine's Western allies ay hindi isang bluff. Sinabi ng dating military commander-in-chief ng Ukraine na ang direct involvement of Russia's allies sa digmaan ay nangangahulugan na nagsimula na ang World War III. May mga North Korean soldiers na nakatayo sa harap ng Ukraine. Maging tapat tayo. Nasa Ukraine na sila. Ang mga Iranian Shahedis are killing civilians absolutely openly without any shame. Sinisi ni Zaluzhny na pinalayas ni Zelensky noong February at ngayon ay nagsisilbi bilang envoy ng Kyiv sa UK ang mga Western allies. Posible pa ring pigilan ito dito sa teritoryo ng Ukraine. But for some reason, ayaw maintindihan ito ng ating mga partners. Malinaw na ang Ukraine ay may napakarami ng kaaway, sabi ni Valery Zaluzhny. Sinabi ng Ukraine na umaasa ito sa concrete and meaningful outcomes sa isang meeting sa Brussels sa susunod na linggo kasama ang mga representatives ng NATO tungkol sa pag-atake ng Russia. Sinabi ng German Foreign Minister na gumamit si Putin ng mga missile na hindi pa nagagamit noon upang mapigilan ang Europe sa pagsuporta nito sa Ukraine. Nangako ang Czech Republic's Foreign Minister ng patuloy na suporta para sa Ukraine sa isang pagbisita sa Kyiv. Sinabi ng Denmark's Navy na sinusubaybayan nito ang isang Chinese cargo vessel na huminto sa Danish coast. Nakumpirma ng Danish Defense na naroroon sila sa lugar malapit sa Chinese ship Yipeng 3 ayon sa pahayag ng militar ng Denmark sa AFP. Bihira lamang mag-comment ang militar ng Denmark sa public tungkol sa mga individual vessels na naglalakbay sa tubig ng Denmark. Isang araw, matapos ang openly proved ng Finland at Sweden sa suspected sabotage sa 2 undersea cable, naganap ang pangyayaring ito. Ang pagputol sa 2 cable sa loob ng 48 hours ay nag-udyok sa mga European officials na sabihin na pinaghihinalaan nila ang pagsabotage at hybrid warfare na may kaugnayan sa Russia.
ang Sea Lion 1 submarine cable na nag-uugnay sa Helsinki at sa German port ng Rostock ay naputol noong November 18 sa south of Åland Island in Swedish waters. Noong November 17, isa pang telecoms cable, ang Arelion, na tumatakbo mula sa Swedish Baltic Sea Island ng Gotland hanggang Lithuania ay nasira rin. Iniulat na huminto ang Chinese cargo ship magdamag sa Kattegat Strait sa pagitan ng Denmark at Sweden ayon sa tracking site na Marine Traffic. Ipinakita rin ng tracker na ang Yipeng 3 ay nasa lugar ng Sea Lion 1 cable noong November 18 nang ito ay masira. Ayon sa specialized site na Vessel Finder, ang Yipeng 3 ay umalis sa Russian port ng UST Luga, west of St. Petersburg, noong November 15. Samantala, sinabi rin ng Swedish police na interesado sila sa isang barko na na-observed sa vicinity of the cables. Hindi nila tinukoy kung anong barko ang tinutukoy nila, maliban sa pagsasabing wala na ito sa tubig ng Sweden. Sinabi ng punong ministro ng Sweden at Denmark na hindi nila ibinubukod ang pagsabotahe sa pagputol ng dalawang cable. Ang apat na bansa na naapektuhan ng pagputol, Finland, Germany, Lithuania at Sweden, ay sinisiyasat ang mga insidente. Sinabi ng ministro ng depensa ng Alemanya na dapat din nating ipalagay kahit hindi pa natin alam na pagsasabotahe ito. Sinabi ni Danish Prime Minister Mette Frederiksen na masusing sinusubaybayan namin ang sinasabi ng mga relevant authorities. Hindi ako magugulat kung ito ay isang external actor na gumawa ng pagsabotahe, dagdag pa ni Frederiksen. Ginaya ng counterpart niya sa Sweden na si Ulf Kristersson ang kanyang mga pahayag na suggesting na ang mga naputol na cable ay maaaring pagsasabotahe sa international. Nabubuhay tayo sa panahon kung saan kailangan mong seryosohin ang bawat panganib na ito. Nakakita na tayo noon ng pagsasabotahe, dagdag pa ni Kristersson. Samantala, sinabi ng Denmark's Defense Minister na seryosong tinitignan ng authorities sa Copenhagen ang insidente. Samantala, tinanggihan ng Kremlin bilang absurd and laughable ang mga suggestions na involved ito sa pagputol sa mga undersea cable. Sinabi ni Kremlin spokesman Dmitry Peskov, absurd ang patuloy na paninisi sa Russia sa lahat ng bagay nang walang anumang batayan. Laughable ito sa context ng kawalan ng anumang reaksyon sa mga Ukraine's sabotage activities in the Baltic Sea. Sinabi ng Moscow's ally na Beijing na handa itong makipag-ugnayan sa mga relevant parties upang sama-samang pangalagaan ang seguridad ng international submarine infrastructure. Ang world's data and communications ay dinadala sa karagatan sa pamamagitan ng great bundles of subsea fiber optic cables. Kaya naman, ang high strategic value nito ay ginagawa itong potential targets for attack by state and non-state actors. Ang mga undersea cables ay nagdadala ng lahat ng uri ng data between the continents, transmitting everything from streaming videos and financial transactions to diplomatic communications. Ang mga undersea fiber optic cables ay nagdadala ng 98% of global digital data ayon sa mga eksperto. Mayroong around 450 undersea cables na kasalukuyang ginagamit sa buong mundo na umaabot sa around 1.2 million kilometers. Ang strategic importance ng mga undersea cables ay hindi nakaligtaan ng Russia na itinuturing ang infrastructure bilang isang critical point of leverage ayon sa isang ulat ng CSIS. Ang Saudi, Chinese, Iranian Joint Tripartite Committee ay nagsagawa ng isang meeting sa Riyadh noong November 19. Ito ang second meeting upang itulak ang Chinese agreement sa Iran-Saudi deal. Ang Islamic Republic News Agency, IRNA, ay nagsiwalat ng mga detalye tungkol sa high-stakes meeting. Muling pinagtibay ng Iran at Saudi Arabia ang kanilang commitment sa China Brokered Agreement. Parehong bansa ang nagtulak para sa karagdagang consolidation of relations sa panahon ng meeting. Ang meeting ay pinamunuan ng Saudi Vice Minister of Foreign Affairs Walid El-Khareji. Kasama rin sa high-stakes meeting sina Majid Takht Ravanchi ng Iran at Deng Li ng China. Pagkatapos ng conclusion ng meeting, naglabas ng isang joint statement ang tatlong panig.
Pinuri ng Saudi Arabia at Iran ang patuloy na positive role played by China. Binanggit din nila ang mga efforts to boost ties sa pamamagitan ng adherence sa mga charter ng UN at OIC. Ipinakita ng Beijing ang willingness na suportahan at tiyakin ang growing of ties between Tehran and Riyadh. Kinilala rin ng tatlong bansa ang progress na nagawa sa Saudi-Iran ties since 2023. Remember, ang China ay nag-broker ng isang deal between Tehran and Riyadh na aimed na inormalize ang mga ugnayan. After the meeting concluded, nagsalita rin ang tatlong bansa tungkol sa Israel's war in the region. Hiniling nila ang uninterrupted flow of humanitarian aid and relief to Gaza and Lebanon. Muling pinagtibay din nila ang kanilang support for a comprehensive political solution in Yemen. Iniulat ng state media na nagsagawa ang North Korea ng pagsubok sa mga exploding drones na designed para sa target impact at hinimok ni Kim Jong-un ang accelerated na mass production. Ang North Korea's military test ay nagkataon sa drill ng US, South Korea at Japan na kinasasangkutan ng mga advanced jets at isang US aircraft carrier sa nearby waters. Sinabi ng South Korean Rear Admiral Hur Sung-jae na ang exercise ay may characteristic of responding to and deterring North Korean provocations. Nag-release ang KCNA ng North Korea ng larawan ni Kim na nakikipag-usap sa mga opisyal tungkol sa mga unmanned aerial vehicle na nagpapakita ng hindi bababa sa two different types of drones. Ang mga unmanned drone ay iniulat na idinisenyo upang magdala ng mga explosives at mag-crash sa mga target enemy na epektibong gumagana bilang mga guided missile. Sinabi ng KCNA na ang mga drone ay lumipad sa iba't ibang ruta na tumama sa mga target tulad ng mga BMW sedan at mga lumang tangke na nawasak sa demonstrasyon. Ipinahayag ni Kim ang kanyang satisfaction sa drones development na hinimok ang isang serial production system at pagtuon sa full-scale mass production para sa modern warfare. Ang mga drone ay cheap to produce and suitable for a range of military activities ayon sa quote ng KCNA kay Kim. Ang utos ni Kim na mag-mass produce ng mga attack drone ay naganap sa gitna ng tumataas na military cooperation ng North Korea sa Russia. Ipinakilala ng Pyongyang ang mga attack drone noong August at iniuugnay ng mga experts ang capability sa lumalaking alliance ng North Korea sa Russia. Sinabi ng mga experts na ang mga drone na ipinakita noong August ay kahawig ng Israeli Harop, Russian Lancet 3 at Israeli Hero 30 drones. Malamang na nakuha ng North Korea ang mga teknolohiyang ito mula sa Russia, na maaaring nakakuha ang mga ito ng ilegal mula sa Iran. Noong 2022, nagpadala ang Pyongyang ng mga drone across the border na hindi ma-shoot down ng militar ng Seoul, na sinasabing masyadong maliit ang mga ito. Ngayong taon, binobomba ng North Korea ang South ng trash-carrying balloons. Tinawag ito ng Pyongyang na retaliation for activists in the South, floating anti-regime propaganda missives northwards. Kamakailan lamang, inakusahan ng North Korea ang South Korea sa pagpapadala ng sarili nitong mga drone upang mag-drop ng mga anti-North Korean propaganda leaflets. Iniulat ng Warzone na ang isang larawan ay nagpapakita ng North Korean self-propelled artillery sa Russia, suggesting na ang Pyongyang ay nagbibigay ng long-range artillery sa Moscow para sa digmaan sa Ukraine. Ang North Korea ay nagbigay na ng millions of artillery rounds sa Russia at nagtalaga ng thousands of troops to the Ukraine conflict, kaya hindi nakakagulat ito. Ang larawan ay naipost sa social media noong November 15 na unang ibinahagi sa Russian Telegram messaging app. Ang larawan ay nagpapakita ng 170mm M1989 Koksan self-propelled artillery units na dinadala ng isang flatbed railcar. Ang mga analyst ng open source ay nag-geolocate sa larawan sa Krasnoyarsk, Russia na napansin ang mga white painted road wheels na typical in North Korean equipment in parades. Ang version ng M1989 na nakita sa Krasnoyarsk
ay gumagamit ng parehong barrel sa isang modern chassis na katulad ng 2S7 Pion ng Russia na may 12-round storage. Ang isang survey noong early 2024 ay nag-count ng 3,000 Russian self-propelled howitzers mula sa 4,500 noong 2021. Noong 2022 hanggang 2023, nag-withdraw ang Russia ng 1,500 self-propelled howitzers mula sa storage na pumalit sa halos 800 na nawala sa Ukraine. Ang ilang mga howitzer ay nagbibigay ng kagamitan sa mga bagong unit, habang ang iba ay stripped for parts, lalo na ang mga gun barrels na nahihirapan ng Russia na magawa. Malugod na tatanggapin ng Russian gunners ang North Korean M1989 na katulad ng pinakamalaking tracked howitzers ng Russia, ang 2S7. Ang M1989 ay ang only 170mm howitzer na malawakang ginagamit, at ang North Korea ang nag-iisang producer ng mga ammunition nito. Since early in the war, bumibili na ang Moscow ng mga ammunition mula sa Pyongyang habang pinapanatili ang sariling domestic productions nito for most calibers.